Yung paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment, kaya pala daw itong tapusin sa loob ng 19 na araw ayon yan sa majority floor leader ng Senado. At ang naturang mungkahi ay magpapabilis daw sa proseso ng impeachment trial. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo J.C. Galvez. Kayang matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng 19 na araw hanggang June 30. Ito'y kung magkukonvene ang Senado bilang impeachment court sa June 11. Inilatag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang kanyang panukalang trial calendar na maaaring magamit sa paglilitis kay VP Sara. June 11, kung magkukonvene ang Senado bilang impeachment court at may 10 araw para tumugon ang nasasakdal. June 22, maaari nang sumagot ang prosecutors. June 23, dito na ikakasa ang submission ng trial brief at opening statement sa hapon. June 24 hanggang June 25, dito na maaaring ipresenta ang mga ebidensya sa parte ng prosekusyon. June 25 hanggang 26 sa panig ng defense. June 27, rebuttal at pagtungtong ng June 28, isang oras na oral argument sa dalawang panig sa defense at prosekusyon. June 29, dito maaaring isagawa ang closed-door meeting at pagtungtong ng June 30, ang magiging pasya o hatol ng mga trial judges kay VP Sara. Paglilinaw naman ni Tolentino, ang panukalang trial calendar na ito ay hindi pa inaipipresenta kay Senate President Francis Chis Escudero. Sinabi rin ni Tolentino na maaring paigli ng prosekusyon ang 7 articles of impeachment laban kay VP Sara tulad ng ginawa sa impeachment kay dating Chief Justice Renato Corona kung saan mula sa 8 articles ay pinili lamang ang 3 articles. Naniniwala naman ang senador na maaring masirang integridad ng Senado kung hindi ito magkukonvene bilang impeachment court. Una nang sinabi ni Escudero na maaring sa June 11 na nila mapagpasyahan ang impeachment case laban kay VP Sara. Ito'y kung magkukonvene sila bilang impeachment court at itatawid sa 28th Congress ang paglilitis laban kay Duterte. Kasama yan siguro sa pagdidebate yan dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kani-kanyang opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!